Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Maxine. Dear Kathy G, sumulat po ako sa inyo tungkol sa bahagi ng buhay ko na matagal ko nang ikinubli sa likod ng pananahimik. Ako po si Maxine, 22 years old at hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang tanong na unang sumagi sa isip ko noong 7 taong gulang pa lamang po ako. Ang tanong na bakit parang may kulang. Lumaki po ako sa probinsya ng Bicol sa pangangalaga po ni Lola. Siya ang nagsilbing magulang, kakampi at tahanan ko, Kathy. Kahit malayo ako sa aking ama, ay hindi kailanman nasilayan ng mukha ng sarili kong ina. Naramdaman ko ang tunay na kalinga sa piling ni Lola. Nung bata pa lang ako, Kathy, hindi pumasok sa isipan ko kung bakit tanging ang lola ko lamang ang kasama ko sa bahay. At kasama sa buhay. Hindi ko rin naisip na itanong pa kay Lola noon kung nasaan sila. Kahit na nakikita ko may kasamang nanay at tatay ang ibang bata, basta ang alam ko, masaya ko sa piling ng lola ko. Pero isang araw, bigla lang nagbago ang lahat. Kathy, sinabi sa akin ni Lola na kailangan ko nang sumama sa tatay ko para doon ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko noong mga panahon na yon. Nalungkot ako dahil unang beses kong mahihiwalay kay Lola noon, pero may parte rin sa akin na umaasang magiging masaya ang buhay ko. Akala ko noon, mararamdaman ko kung papaano ang magkaroon ng isang buong pamilya. Pero mali pala ako, Kathy G. Pagdating ko sa puder ni Papa, nakilala ko ang bago niyang asawa, si Bruguda. Sa halip na pagmamahal, takot ang bumungad sa akin. Tinawag ko siyang Bruguda dahil para sa akin isa siyang tunay na bruha sa buhay ko, Miss Kathy. Kathy, hindi ko malilimutan ang mga araw na pakiramdam ko'y isa akong bilanggo sa sarili naming bahay. Madalas niya akong ikulong sa kwarto para hindi makalabas at makipaglaro sa ibang bata. At kapag nahuhuli niya akong naglalaro sa labas, walang awa niya akong pinapalo hanggang mamula at mamaga ang hita ko, Kathy. Sa murang edad, natutunan kong magtago ng sakit. Hindi ako umiyak ng malakas. Hindi ako nagsusumbong. Hindi ako lumalaban dahil takot akong kung may mangyari sa akin. Takot akong hindi paniwalaan ng sarili kong ama. Takot akong isipin niyang gumagawa lang ako ng kwento laban sa stepmom ko. Kaya tiniis ko po ang lahat. Araw-araw akong namuhay sa isang bahay na dapat sana'y tahanan pero naging lugar ng takot at pananahimik. Hanggang lumipas po ang taon, na paulit-ulit na gano'n ang pakikitungo sa akin ng aking stepmom, Miss Kathy. Akala ko noon, ang kulang lang sa buhay ko ay ang presensya ng isang ina. Pero ang totoo, kulang ako sa pakiramdam na mahalaga ako sa sarili naming tahanan. Abala ang tatay ko sa pagtatrabaho para daw sa kinabukasan namin, pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti namang nawawala ang masasayang bahagi ng aking kabataan, Kathy. Sa bawat hagupit ng kamay ng aking stepmom, unti-unti ring nasira ang batang minsang naniwalang magiging masaya siya balang araw. Doon ko po napagtanto na hindi sapat na buo ang pamilya para matawag itong masaya. Araw-araw, gusto kong umuwi at bumalik na lang sa puder ng aking lola pero hindi ko alam kung papaano. Sa kanya ko lang po kasi naramdaman ang tunay na pagmamahal. Kathy, dapat ko po bang sabihin sa kanya or itago ko na lang para hindi na rin magkaroon ng alitan pa? Para hindi na rin dumagdag pa sa isipin ng lola ko kahit na ilang taon na ang nakalipas.
Tama bang tiisin ko na lang ang sakit para lamang hindi masira ang relasyon ni Lola at ng aking stepmom? At Miss Kathy, darating pa kaya ang araw na mapupuna ng matagal ng kulang sa puso ko? O habang buhay ko na lang bang dadalhin ang mga tanong na pilit kong itinatago sa lahat na minsan na rin akong naghanap ng kompletong pamilya? Sa ngayon po, 1 taon na lang gagraduate na ako ng college, konting tiis na lang, malapit ko nang magawa ang lahat ng gusto ko. At ang una ko pong gagawin ay ang bumalik kung saan ako lumaki. Bumalik kung saan ko naramdaman ang tunay na pagmamahal kay Lola. At doon ako maninirahan. At hindi ko napipiliin pang bumalik sa puder ng tatay ko hanggat nandoon ang aking stepmom, Kathy. Miss Kathy, hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Lubos akong umaasa sa tulong at payo nyo kung papaano po ang dapat at pwede kong gawin ngayon na nandito pa po ako sa puder ni Papa. God bless you and your program, and more power to your station. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal. Maxine. Love Me, Kathy G.